Good morning guys. Magluluto tayo ng almusal ng aking madam. Saging na prito. Saging na prito. Ang almusal ng aking madam. Patay kutsilyo. Kutsilyo. Good morning, good morning. God bless dahil tayo ay nakagising pa tayo ng umaga sa gabay ni Lord. Thank you, Lord, sa gabay mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Iniingatan mo kami. Saging, piprituhin ko almusal ni Madam. Ngayon ay November 22 ba? Tingnan natin yung kalendar para sigurado. November 23, 2023. Hello. Dadogdog ng edad ko. Diyos ko, Lord. Thank you, Lord, sa mahabang buhay. Thank you sa blessing mo sa buhay ko, Lord. Sa mga nanonood sa aking video, God bless. At manatili po kami lahat na malakas. At ingatan mo lagi, Lord. Lalo na aking amo. Laging mabait sa akin. At saka lagi kami malusog. Lalo na aking pamilya. Mga kapatid ko. Sa lahat. Ingatan mo kami po, Lord. Gabayan niyo po kami lagi. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan at mga pagsubok sa mundo. God bless us all. Nahulog na po. Sorry po, nahulog. Oh. Mainit. Alam mo guys, sa lahat ng ayaw ko yung magpiprito. Alam mo yun? Takot ako sa mantika. Takot ako sa paso.
Pero dahil sa wala tayong katulong at mahirap tayo, titiisin mo yan guys. Wala magluluto sa iyo. Di ba po? Kaya minsan po, sa bahay namin, pag nagpiprito ako, yung asawa ko po ang nagluluto. Basta prito. Takot na takot ako mapasok. Mainit masakit Yan, tapos ako guys magbalat. Wait lang po ha. Wala ang pang-ipit. Hindi ko alam kung nasaan. Nahanap ko yung pang-ipit sa prito. Tinawag ko siguro ni nanay. Kapag si nanay ang magligpit, tiyak na mahirapan ka maghanap. Ganong kalapit ang nanay magtago. Saan kaya niya nilagay? Hanapin ko nga kasi nasusunod na. Dito lang yung kahapon Ito. Nahulog pala sa likod. Kasi pag minsan pinatago ni nanay, hindi ko makita. Yan guys, malapit na maluto. Napuputok-putok siya guys. Takot ako pag natalsik ng mantika. Kaya sa bahay, pag mga prito, yung gisang gulay, di ba may halong baboy. Ang nagigisa po niyan, asawa ko. Kahit mapaso yun, hindi yun natatakot. Ako takot ako. Kasi nalubo, tas nagsusugat. Masakit. Kaya guys yun, pag tumalsik, nalayo ako. Kasi mahirap Pakamyo, magkatubig-tubig ako. Hindi naman sa masilan ako. Ganun lang talaga po masakit po talaga. Kaya po ako, ayaw kong nasasaktan ako. Kahit sa pag-ibig
tapat ako kasi ayaw kong masaktan at ayaw kong manakit. Okay? Ang drama ng buhay, no? Kala mo totoo. Hindi, totoo ako. Ano na kami? For 3 years na lang kami. 25 years na kami nagsasama ng asawa ko. Ni minsan hindi kami nagloko sa isa't isa. Asawa ko, mapagmahal, maunawain. Mabait siya, mabait. Kasi ang anak ko malaki na. Mag-ano na siya. Magti-20 na. Next year. Malapit na mag-birthday ang anak ko. Magpupulis yun, magpupulis. Kaya, pinagdadasal ko sa Panginoon na makatapos, makagraduate siya. Ang anak ko ay isa lang. Lalaki. Makatapos siya. Sana makatapos sa gabay ni Lord. Makatapos siya at makagraduate, makapag-work siya at maging successful siya sa kanyang buhay. Para maayos kanya pamilya kung magkapamilya siya. Kasi kami, tulad sa asawa ko, construction. Tapos ako katulong kasi alam mo yon yung hindi ka nakatapos dahil sa mahirap lang magulang mo. Kaya ako, di man ako nakapag-aral, at least sa anak ko makatapos. Kasi ayaw ko na magpamilya siya na mahirapan. Yung alam mo yon yung mabibigat na trabaho. Tapos sa pamilya ko po, walang nakatapos sa amin. Oo, sa mga pamangkin ko, mayroon, first year lang, college. Tapos, nag-asawa siya. Nung nag-asawa siya, nagkaanak siya, babae. Tapos, doon na nag-umpisa na parang nawala siya ng nawala na po sa isip niya mag-aral dahil namatay na yung nanay, ate ko. Kaya hindi na siya nagpursige mag-aral. Tapos ang asawa niya naging siya, naging security guard. Mababa ang sahod at saka parang hindi sapat sa kanila. Naging siya, maintenance po siya sa Batangas. Aray, yun ang sinasabi ko, nasabog. Masakit. Maintenance po siya sa ano ba yun? Basta swimming pool yun. Swimming pool sa Batangas.
Sikat yun, sikat na ano. Yan, nag-maintenance siya doon. Nakabili sila ng kotse, yung pamangkin ko, yung manugang ng ate ko. Tapos nagkaroon sila motor, single. O, diba? Kahit papano nagkaroon sila ng sasakyan. Pero ang bahay nila, nasa squatter. Okay lang yan. At least gumanda ang buhay nila, diba? Kami, ng asawa ko ay bike lang. Yun. Hindi ako kumukuha ng motor kasi yung asawa ko malabo ang mata, baka hindi ko sa hinihingi, baka madisgrasya. Wag na. Yun. Tsaka ayaw ko na balang araw magkaroon ng motor tapos madisgrasya tapos wala siya. Takot ako. Gusto ko ako mauna. Sabay ganun. Nag-una-una. Kaya gumaganon siya sa akin. Para kang tanga. Natakot ka. Tapos gumaganyan siya. Gumaganyan siya sa akin. Ako mauuna kasi, di ba, naliligaw ka. Sabi ko, hindi na ako maliligaw doon. Kasi kasama ko na si Lord. Sabi niya, hindi. Ako mauuna kasi ako susundo sa'yo. Sabay ganun. May sundo-sundo pala yun. Kala ko dito lang. Mayroon din pala doon. Tatawa ako minsan. Nagtatawanan kami dalawa. Tawagan kasi namin dati. Love, nagkaanak ako. Siyempre gusto kong Papa ang tawag ng anak ko. Papa. Hanggang sa nasanay ako. Papa, ganon. Hanggang ngayon, Papa tawag namin. Papa, Mama, ganon. Kaya gumaganon yun, Ma. Ako ang mauuna doon. Kasi, maliligaw ka pag ikaw ang mauna. Sabi ko, bakit ang ate ko hindi manaligaw? Bakit nauna? Sabi niya, si ate kasi malakas ang loob, ikaw mahina. Sabi ganun. Sabi ko, may ganun. Sabi niya, oo. Sabi ko, hindi mangyayari yan. Gusto ko ako ang mauuna. Kasi takot ako mag-isa. Takot ako mag-isa sa totoo lang. Kaya sa Samar, kasi taga Samar ako, nauwi ako, kasama ko anak ko, o kaya kaming dalawa. Pero pag ako, mag-isa lang, hindi ako nauwi. Gusto ko kasama ko sila, kasama ko siya, kasama ko anak ko. Yan. Kasi pag natawid sa may matno, di ba maalon? Nako, Diyos ko po. Mangiyak-ngiyak ako bago makatawid, Lord. Makatawid kayo, makauwi kami. Pero masaya magbakasyon sa Samar. Masaya. Tagal na rin ako nakauwi sa Samar. Umuwi kami 2019. Katapos lang ng libing ng ate ko. Ng ilang buwan lang. Tapos December umuwi kami. Kasi maulan. Doon sa amin maulan sa Samar. Kaya
Takot na ako umuwi ng December. Kahit taga doon ako, takot ako. Kasi dati, lumubog ang sinasakyan namin. Takot ako, malalim yun. Doon ako na nagkapobia. Kaya pag may mga alon, ayokong tumawid. Ang nagpapalakas lang ng loob ko, anak ko at saka asawa ko. Pagkasama ko, malakas loob ko. Sa totoo lang. Pero pag ako lang, ayoko tumawid, bahala na. Balik na lang ako Maynila. Namimiss ko na nga nanay ko eh. Namimiss ko na. Pero napapadala naman ako doon sa mama ko. Ngayon magdi-December, padalhan ko yan para panghanda niya. Kasi nandoon naman mga ate ko, kuya ko. Ilan sila doon kapatid ko. Isa kong kuya, dalawa kong ate, tapos yung kapatid kong bunso, ay sumunod sa bunso nandoon. Marami po kami magkapatid. Kasama ko dito sa Maynila, dalawa kami ng ate ko. Kasi yung isa kong ate namatay na. So sa probinsya, nandoon, dalawang kuya, pero ang kapitbahay ng nanay, isa kong kuya, dalawang ate ko, tapos sumunod sa bunso. Kasi yung bunso nandito sa Caloocan. Opo, yung bunso namin nasa Caloocan. Matapang yung bunso namin. Yun nandito sa Caloocan. Tapos sa Katbalogan, isa kong kuya. Yun na nandoon sa Katbalogan. Tagal na po, hindi kami nagkita-kita. Nagkita-kita lang po kami nung namatay yung ate ko dito sa Manila. Tapos, ang nanay ko pumunta dito dahil nilakad ang is-is ng ate na namatay. Kaso lang hindi naman niya na kasi hindi inaproba ng is-is. Kasi po, kailangan daw po ang asawa kasi kasal sila. Kahit naman kasal sila yung bayaw ko kasi nagloko. Nagkaroon siya ng pangalawang pamilya. So ngayon, nawala. Lahat nawala. Nawala yung is-is sa ate ko. Hindi pwede maghabol ang nanay. Pati yung mga anak. Nawala kasi dapat daw yung asawa kasi kasal. Kahit po ba kasal hindi naman yung mga pamangkin ko lumaki na wala naman nila kapiling ang papa nila nasa Cebu. Sundalo po kasi yun. Pero hindi ko po alam. Bahala po sila. Hindi naman po namin pwedeng sabihin doon na ibigay na lang sa mama namin dapat yun. Para naman mapakinabangan ng mama. Kaso ayaw ng is-is. Ayaw ibigay. Kasi kasal nga daw po sila ng bayaw ko at ang ate ko. Yun. Okay lang. Kasi wala tayong magagawa kung ayaw nila ibigay. Ang hirap po kasi pinagpagura ng ate ko, tapos makikinabang yung bayaw ko na hindi naman nagpalaki sa mga anak. Hindi
Hindi niya pinag-aral mga anak niya 3. Ang nagpaaral yung ate ko. Tapos, nangatulong ang ate ko. Nakarating kung saan-saan, nakarating ng Baguio, nakarating sila ng Bataan, iba-ibang amo, hanggang sa nakapag-aral yung pangalawa sa panganay, nakapag-aral ng college, first year. Yun. Tapos, nag-asawa. Nagkaroon ng isang anak. Tapos, yun. Doon din namatay ang ate ko. Kasi, hika lang po yun, hika. Tapos, lang. Pangit pala yung hika na, alam mo po yun yung sanay sa gamot. Konting hika, usok, o kaya yung spray, yun. Kasi ako may hika din po ako, pero hindi na masyado nalala kasi hindi ko sinanay na ng gamot, mag-take. Tapos, basta hinahayaan ko lang, tapos gaganyanin ko lang dibdib ko, inom tubig, tapos likod ko, ginagano ng asawa ko. Yun, hindi nalala. Pero nag-active ang hika ko nung naturukan ako ng Sinapharm. 2 beses doon nag-active. Pero hindi naman as in, todo yung pag na tawag nito. Pag na, yung hika ko, hindi naman as in malakas at maya-maya nawawala din po. Pero yun lang, mahirap huminga. Mahirap. Kaya hindi ako nagpapataba na as in mataba kasi pag nahirapan ako huminga, siguro yung puso ko hindi nakakapag ganon is farm. Ano ba yun? Yung ganon. Nagtitibok-tibok. Tibok-tibok. Ang puso ko. Yun. Ang hirap. Tsaka mahirap din po na mamatayan. Tapos, kita mo yung sa mga kamay mo mismo mawawala. Ang hirap. Masakit sa dibdib. Ayokong umiyak pero sakit eh. Hirapan ako. Kasi 10 kami magkakapatid. Dami, no? 11 pala kami, 11. Tas meron pang kambal na namatay. Hindi yung kasali sa 11. 11. Hindi yung kasali. Namatay na yung kuya ko, isa. Tapos, yung panganay namin, yun ang buhay. Tapos yung sumunod, yun ang patay. Yung sumunod, yun ang buhay. Tapos, sumunod din sa kuya ko, yun ang namatay. Nung 2019, namatay ate ko. Mabait yun. Sa amin lahat yun mabait. Hindi ako mabait. Mabait po yun, ate ko. So ngayon, na lang kami na buhay. Panganay namin. Tapos, yung kuya ko na isa. Na lang kami? 6?
Pito na lang po kami. Pito na lang po kaming buhay. Tapos tatay namin namatay 2013, namatay tatay ko. September 21 namatay. Ang ate ko naman, ano yon? June? Ay? Hindi. Ano yun? April? Oo. Abril 26. Yun, namatay ang ate ko. 2019. Bago mag-pandemic, yun, namatay ate ko. Tagal na ang ate ko namatay. Kaya namimiss ko yun kasi tahimik yun. Tapos, kahit inaaway na siya, hindi siya nalaban. Tapos, yun. Ang ginagawa ko, hindi yun marunong yung kahit nahirapan na sa trabaho, hindi yun nagrereklamo. Siya yung taong, tipong, basta hindi siya nagrereklamo na pagod na siya, hindi siya nagrereklamo na hindi ko kaya. Lahat kaya niya. Kaya bilib ako nun sa ate ko. Tapos, nagkaroon siya amo. Mapait, Lopez, mayaman, taga Makati. May-ari yata yun siya ng channel to, Lopez. Mabait si Sir. Mabait. Yung babae lang, yung asawa ng Sir yun, masungit yun. Lagi yun si ate pinapagalitan, ang bait-bait. Tapos doon lumala yung hika niya kasi naglilinis siya, tapos naglalaba. Yung, alam mo yun, yung amoy ng Sunrox o kaya amoy ng Downy, bawal sa kanya. Doon lumala ang kanyang hika. Nag-aasawahan sila, oh. Nag-aasawahan ang alaga ko. Marley. Psst. Doon lumala ate ko. Tapos yun na siya, nawala na. Ang sakit kasi ako ang takbuhan niya pag may karamdaman siya. May trabaho din ako nun. Tapos yun, nagkataon na hindi na ako pumasok. Tapos ako nag-alaga sa kanya nag-aalalay kasi may manugang naman siya kasama niya lagi araw-araw. Yan. Tapos ako ang nagtakbo sa ospital. Malaki yun sa akin, matangkad. Buhat ko siya. Tapos lang siya. 2 gabi lang sa ospital ng Paranaque. Yun. Doon na siya nakauwi sa bahay. Nakauwi siya, malamig na. Wala na.
Ang sakit. Guys, masakit. Guys, hindi ko nakikwento lahat. Kasi, habang nakikwento ko, yung parang hindi ka makamove on. Masakit sa dibdib. Guys, hanggang dito na lang. Hindi ko na ikwento lahat. Ang hirap. Bye-bye guys. God bless us all. Pagpalain tayo ng Panginoon araw-araw. Thank you, Lord. Masama pagpalang araw. Thank you. God bless po. Paki-share, paki-like, paki-pindot sa bell. Sa bell talaga. Thank you. Salamat po. Ingat po tayo lahat. God bless po.